Budget-friendly house na single attached ba ang hinahanap mo? Meron tayo niyan dito sa 13 Martires, Cavite. Yung ating Harriet model na may lot area na 75 square meter at may napakalaking floor area na 65 square meter. So complete finish up ang turnover. At ang maganda dito, ang lapit na lang sa mga establishment na kailangan mo. So anong hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Located at Barangay Cabuco, 13 Martires, Cavite. Along highway at 4 kilometers away lang sa mga establishment na kailangan mo. Nearby schools, hospital, places of worship, commercial establishment, and leisure destination. At malapit lang siya sa ginagawang bagong kapitolyo ng Cavite. Kung naghahanap ka ng budget-friendly na single attached house na malapit sa lahat, you might want to consider West Governor Heights. My name is Cenes Palembergo and welcome to another home tour. So excited ako ipakita sa inyo itong napakagandang property na to dito sa 13 Martires. Bukod sa budget friendly siya, ang ganda pa ng bahay. So ito nga po yung Harriet model natin. So bago natin start yung tour natin dito, kung bago ka sa akin channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. So, yun na po. Start na natin ang tour natin dito sa Harriet model. So, nandito nga po tayo sa West Beverly or West Governor Hills po. So, ito nga po napansin nyo yung pinaka-actual turnover natin. So, ito nga po, napakaliit lang po na itong subdivision na to. Almost nasa 6 to 7 hectares lang po ito. So, along highway lang din po ito. At malapit lang siya sa mga establishment na kailangan mo. Especially yung Arden Botanical Garden. So, hanggang lapit lang po niyan dito. So, yan po, napaka-accessible din itong location na to. So, ito nga po yung ating Harriet model, yung pinaka-facade natin. So, ito nga po yung typical natin na 75 square meter. So, ang laki pa po ng space mo para sa parking ng kotse mo. So, kahit dalawang kotse yung park mo dito, kasyang-kasya yan. Na 75 square meter to, malaki pa nga po yung space natin for the garden space. So, yung future expansion ng bahay mo, di ba? Malaki pa rin space niya. So, ito yung pinaka garage mo. Dito na rin po matatagpuan yung Poso Negro natin sa area na. So, medyo pagpasensya nyo, medyo madumi yung area natin. Pero hanggang dito pa po yung property nyo sa likod. So, hanggang dito pa po siya. So, hanggang dyan pa po, dire-diretsa pa po yan. Mamaya pakita ko sa inyo yung pinakalikod na yan, kung anong pwede nyong gawin sa area na yan. So, ito nga po dito sa garage area natin or sa ating parking space, maluwag po siya. Kung papaanohan nyo na lang to, papasementohan nyo na lang tong area na to, diba? Kasi nga, mamaya samahan nyo ako hanggang dulo ng video na to, nakikita nyo yung presyo ng bahay ito. Magugulat ka kung gaano kamura or ka-budget friendly itong bahay na to. So, yan po, kung single attached tayo, mapansin nyo, marami tayong mga bintana sa gilid as well sa unahan at syempre sa likod. So, dahil single attached nga po, nakadikit yung isang part ng bahay sa pinaka-perimeter mo. So, yun po yung mga katangian ng isang single attached house. So, pasok na tayo sa loob. Pakita ko sa inyo yung interior ng bahay na to. So, ito nga po yung pinaka-pintuan natin. So, kahoy po siya at ang hamba natin ay gawa naman siya sa bakal. So, ang kagandahan din dito dahil napaka-modern ng bahay natin. Meron tayo ditong mga cement awning, diba? So, ang ganda niya. So, hindi siya masyadong mababasa yung kahoy mo na pintuan dahil nga may mga cement awning. So, tuloy pa tayo dito sa loob. So, ang turnover po nito is complete, pero ang may kulang po siya. Hindi siya ganun ka-complete actually. Para semi-complete po siya kasi wala siyang mga partition sa taas. Pero, kumpleto po tayo. May ceiling tayo, naka-tiles tayo. So, yun na nga lang po. So, ang kagandahan nga dito, ikaw yung mag-design kung anong gusto mong orientation ng mga rooms mo sa taas. So, ito nga po yung pinaka-living space natin. So, ang kagandahan din dito, yung mga bintana natin dito sa Harriet model is aluminum encasement window. So, diba ang ganda niya? Pag aluminum encasement window, isa to sa mga pinaka-gusto kong window type kasi mau-open mo siya ng 100%. So, 100% open siya. Unlike ng mga sliding, di ba? Pag sliding, kalahati lang talaga yung may open mo dun eh. So, ito nga pag aluminum encasement windows, ano siya, open. So, kung pasok na pasok talaga yung hangin dito. So, niisip niyo naman, sir, paano kami maglalagay ng grills niyan? Hindi namin mabubuksan sa labas. Siyempre, maglalagay ka ng grills. Dito na siya sa loob. So, di ba ang ganda niya rin? Pag close mo siya, hindi halata yung mga grills mo sa labas. So, ito yung kagandahan sa mga aluminum encasement windows natin. Sa tiles naman natin dito is naka 60 by 60 na tayo na porcelain tiles. So, yun nga po, ang luwag ng space natin
para sa pinaka-living space natin. At ang ganda, syempre, marami tayong bintana. Maliwanag siya kahit umaga, di mo na kailangan magbukas ng mga ilaw, di ba? So ito nga po yung pinaka-staircase natin. Ang staircase natin dito ay buhos po siya. Or gawa siya sa concrete cement na po. At ang mga handrails natin is tubular po siya na gawa sa bakal. At ang kagandahan dito, yung pinaka-step natin, naka-tiles na siya. So nga po, pwede nyo gawin dito sa area na to. Siyempre, pwede mong pa-enclose yan. Dito mo ilagay yung TV mo. At siyempre, pwede mong lagyan ng storage space sa ilalim ng pinaka-staircase mo, diba? Pwede para maluwag yung space mo dito sa living area. So dito nga yung dining as well as the kitchen area naman. So dito sa ating kitchen area, ceramic tiles na tayo. May space ka dito sa baba para malagyan pa siya ng base cabinet. So pwede mo lagyan ng base cabinet. At syempre, mga overhead cabinet sa area na. So, ang ganda rin ng pagka-design ng bintana nila dito. Hindi talaga nila tinaasan. Para syempre, pa maglalagay ka ng mga overhead cabinet dito, hindi mabablock yung yung bintana. So, ang bintana na to, awning type naman siya. So, di ba, ang ganda ng na to, mahangin pa rin kahit nandito ka sa kitchen. So, yan. So, dito na rin po matatagpuan yung pinaka-circuit breaker natin sa area na yan. May mga saksakan na rin tayo or mga outlet para sa mga appliances mo. Yan. Katulad nito, pwede mo lagay yung refrigerator mo sa area na yan. So, dito naman tayo sa ating common toilet and bath. So, sa common toilet and bath natin, di pa nga lang siya ganun 100% finish, pero kompleto tayo ng accessories as well as the tiles, na taas ng tiles natin. So yan, malaki yung space natin para dito sa shower area natin. So mataas din po yung ceiling natin. Ang ating pintuan dito ay naka-PVC na po. Yan, so yan. Yan ang kagandahan dito, kompleto na siya. So dito naman tayo, ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Yan, yung pinaka, yan, naipit siya. Yan, naipit. So yan, ito yung pinaka malaking sliding glass door natin dito sa likod na bahagi ng bahay. So, ang kagandahan dito, syempre, di ba, pwede mo pa-extend itong bahay na to. So, hanggang dito pa po yung iyong property. Yan, hanggang dito pa po siya. So, laki pa po ng space mo or pwede mong expand yung bahay mo. Pwede ka pang maglagay ng room dito kung gusto mo, di ba? Kung may mga elderlies ka, pwede mo pang extend ng bahay mo para magkaroon sila ng room na hindi na sila akyat sa taas, syempre, di ba? So, punta naman tayo sa second floor. Pakita ko sa inyo yung second floor natin. So, going here sa ating second floor, yung staircase natin, napansin nyo naman, di ba? Malapad siya at yung mga apakan natin or yung pinaka-steps natin, malapad din siya. So, ample yung space natin kahit may kasalubungan tayo sa area na to. At ang maganda, syempre, may mga bintana tayo sa area na to. So, kahit ipa-enclose nyo dito sa side na to, hindi magiging madilim yung pinaka-second floor mo or staircase mo, di ba? So, welcome po dito sa ating second floor. So, napansin nyo, di ba? Wala tayong mga rooms dito sa second floor. Pero, naka-tiles na tayo. Na porcelain tiles. Tapos, syempre, meron na tayong ceiling. So, nasa side nyo na to kung paano nyo lalagyan ng room or i-design yung room. Naka-ready naman po yung mga switches natin sa area na to. So, pwedeng 2 bedrooms. Ito or isang bedroom lang. Kung gusto mo, isang bed lang dito. Tapos, open space dyan. So, nasa sayo na. Di ba ang ganda? Nasa sayo na kung paano mo i-design itong second floor natin. So sa mga bintana natin, ganoon din po yung napakagandang aluminum encasement na window. So naka-ready na rin po yung mga ating outlets for the aircon. Kung maglalagay ka ng window type aircon or split type, ito yung pinakaunahang bahagi ng ating second floor. So di ba? Malaki pa po yung space natin. So di ba? Kung gusto mo yung mga budget friendly na ikaw yung magde-design ng second floor, perfect location, ito para sa'yo. So, punta tayo sa part na gusto mo malaman. Sir Justin, sobrang interested ako sa single attach na yan. Magkano ba yan? At magkano ba yung i-reserve ko dyan sa unit na yan? So, marami po tayo available unit dito. So, baba tayo, pakita ko sa inyo yun, available and ating prices. Yan, I hope nagustuhan mo yung tour natin dito sa Hyatt Model dito sa West Governor. So, yan na po yung ang ating pinaka-tour natin. Doon naman tayo syempre sa gusto mong malaman. Sir, ano ba yung mga requirements at magkano yung presyo ng bahay na to? So ito nga po yung presyo natin ng bahay na to. Flash ka na lang po dito sa screen. So available po tayo dito through bank financing, Pag-ibig financing, as well as in-house financing. So marami kang pagpipilian. So ang sabihin kong price po is 75 square meter na inner unit po. So ang sabihin ko na po is yung bank financing natin. Ang total contract price natin dito, magugulat kayo, 2,880,000
84,000 lang po. So yan lang po yung total contract price na napakababa niya lang po. So 10% down payment tayo dito. Ang reservation fee natin is 15,000. Yung 10% na down payment na yan is payable up to 18 months to pay. So sa 18 months po, ang monthly down payment nyo po, equity nyo is 15,188 pesos. At ang monthly amortization natin for 20 years to pay na 9% interest rate, that is 23,354 pesos lang po. At ang required income natin is 78,000 for the bank financing. Kung gusto mo yung medyo mababa naman, at syempre nandyan ang Pag-ibig Financing. Sa Pag-ibig Financing, ang monthly amortization natin for 30 years is 14,206 pesos lang po. At ang required income is 41,000 lang po. So napakababa niya, di ba? So yan po yung ating presyo for the Harriet model dito sa Governors Heights. So West Governor Heights. So napakaganda niya, 'di ba? Kung gusto naman malaman kung ano yung mga requirements natin, kung ikaw ay locally employed or ikaw ay OFW, click nyo lang po yung pinakaunang link dyan sa description sa baba. Dediretso na po yan sa aming messenger at pwede na akong i-PM. Pwede na tayo mag-usap. Sir, gusto ko na magpa-schedule lang tripping dito sa Harriet Model. Sobrang interested ako. Or gusto mo malaman kung ano yung mga requirements, PM mo lang ako kung isa kang OFW or locally employed. So, send ko sa inyo yung mga requirements na yan. So, yun lang po. Hanggang dito na po yung house tour natin. I hope nagustuhan mo ito. If you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.